tama kayo, mali kami, magaling kayo, kami hindi. Eh di, just leave us alone, di ba? Focus on your craft, no? Yung sa sarili mo, hindi yung sa amin. Kasi mas magaling pala kayo sa amin, pero bakit hanggang ngayon sa amin kayo nakatingin? Di ba? Yun na nga, sinasabi nyo, mali kami, pero kayo magagaling. Pero ba't hanggang ngayon hindi nyo kami maiwan? Good afternoon po mga kaibigan, mga kalingap, mga subscriber. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. And welcome back po muli sa aking munting channel. At sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan, no? Saan mang sulok ng mundo po tayo naroon ay palagi po tayong mag-iingat, no? And for today's video is atin pong mapanood or mapakinggan kung paano naman po ipaglaban ni Kalinga Prab si Kuya July, no? Kasi ito po ay sinasabihan po siya na wala po siyang naiambag sa Kalingap, no? Kaya ngayon is ipagtatanggol naman po siya ni Kalinga Prab. And dito natin malalaman kung gaano po kadami or kung ano po ang naging papel ni Kuya July sa Kalingap, at sa hindi pa po nakakakilala is more na makilala po natin siya. And syempre ito po ay real talk para sa mga mapanira, no? Mapanira at mga manggagamit na mga basher or mga tao dyan or mga content creator na laging gumagamit sa mga content ng Team Kalingap tapos sinisiraan naman. Kaya yan, panoorin po natin yung video. At sa mga nagsasabi or nagko-comment na si Ninong ay walang naiambag sa Kalingap, yan po kayo nagkakamali, ano? Sa totoo lang, simulat sa pool, season 1, first unang taon ng aking pag-vlog, andyan na po si Ninong July. Ano po? Ang dami niya lang naitulong o naiambag sa pabahay namin. Ang co-os, andyan, yan. Natigil lang yung co-os kasi hindi na tayo regular. Dati kasi buwan-buwan talaga yung pabahay natin. Kaso sa sobrang mahal na ng materyales, sobrang dami nang nakapila or gastusin, ang dami ko ng staff, ang dami kong scholar, nabawasan yung pabahay natin, hindi na siya buwan-buwan. Kaya, rin yung co-os, medyo naglaylo sila, no? Pero, ang daming pabahay na may ambag ang co-os sa pangunguna ni Ninong July, At maliban doon, pag may mga event, birthday party, pinakamababa ng Ninong July, 10,000 ang binibigay po niyan, no? Minsan, 15,000 pa po ang kanyang inaambag. Tapos, di pa siya kumbaga kahit hindi nabanggitin, wala siyang pakialam doon. So, ang ibig kong sabihin sa mga nagsasabi na walang naiambag si Ninong July, sobrang laki po. Sobrang laki ng kanyang naiambag, no? Kumbaga, so ako mismo bilang tawag diyan, bilang isa sa nagpalawak nitong Kalingap or bilang anak ng founder nito, nagsimula nito, ako mismo nagsasabi na sobrang laki po ng naitulong sa akin ni Ninong July, hindi lang sa pabahay, hindi lang sa material, pati po sa mga advice, no? Kasi yan, kumbaga syempre mas matanda sa akin si Ninong July, mas marami na siyang experience, so hindi lang yun, marami rin siyang na-advise sa akin off-cam, mga advice niya, mga dapat gawin, no? So, marami po talaga. Talagang, tama kayo, mali kami, magaling kayo, kami hindi. Eh di, just leave us alone, di ba? Focus on your craft, no? Yung sa sarili mo, hindi yung sa amin. Kasi mas magaling pala kayo sa amin, pero bakit hanggang ngayon sa amin kayo nakatingin? Di ba? Yun na nga, sinasabi nyo, mali kami, pero kayo magagaling. Pero ba't hanggang ngayon, hindi nyo kami maiwan? No? Real talk lang tayo, guys.
Kung kasing isang dating kalingap, di ko alam kung reactor ito o ano, vlogger. Tawag dyan. Until now, anti-kalingap na siya. Di ko alam kung anti-kalingap na siya. Pero, sinusuportahan niya si Joy. No? Sinusuportahan niya si Joy, pero ang kalingap, hindi. Anong klaseng ano yun? Kung ayaw niyo sa kalingap, wag niyong tawag dyan. Si Joy kasi, ano yan eh. Kalingap yan eh. No? Parang, ginagamit nyo lang si Joy. Ginagamit nyo si Joy. Di ko magets yung yung kung bakit ganun, no? Ayaw nila sa kalingap pero inaangkin nila si Joy. Si Joy talagang kalingap yan. Parang ang nangyayari tuloy, yung iba nami-misunderstood na may ibang community si Joy, which is wala naman si Joy ibang community. No? Si Joy is kalingap lang po yan. Huwag nyo gamitin ang beneficiary ko. Ano po? Kunwari pa kayo na maka-joy kayo pero binabanatan nyo ang kalingap. Kung maka-joy kayo, dapat makikalingap kayo. Kasi si Joy, kalingap ang humubog dyan. No? Kalingap ang ano dyan, ang nakadiscover. Diba? Walang angkinan, guys. Walang angkinan po. Ano? Sa akin lang naman, okay lang naman na suportahan nyo si Joy, ano? Pero, ang nangyayari kasi, sinuportahan nyo si Joy, pero ayaw nyo sa kalingap. Diba? Okay sana na kung support nyo si Joy, no? Pwede kayong maging, parang may sarili kayong community, support nyo si Joy, pero, parang sister company, parang ganun. Pero kung support nyo si Joy, tapos ayaw nyo sa kalingap, anong purpose? Parang dating tuloy, ginagamit lang si Joy. Kasi si Joy may mga supporters yan. Saan ba nagmula yung supporters niyan? Siyempre, dahil sa pagbablog ko sa kanya. Ayan. Walang issue sa live selling natin, guys. So, okay live selling natin, bakit may issue na naman? Ano? Huwag niyo pong gawan, or wag sana nilang gawan ng issue na naman at magmumukha na namang kawawa para magkaroon na naman ng reason para gumulo or anuman or mag-isip ng negative sa atin yung family ni Vian, di ba? Kasi okay naman. Kung may basher man, ilan ay normal naman ng basher. Kahit nga pag nag-live si Joy, nag-live si Carla, may basher naman talaga. Di ba? At ang magandang dyan, wag pansinin. Kasi pag pinansin mo yan, lalo lang yan matutuwa. No? Di naman lahat kailangang pansinin eh. Kasi kahit anong gawin mo, sa 7,000 ba naman nanonood, 8,000 manunood, meron talaga niyang papasok na basher. No? Normal yun. Normal ang basher. Part na yun ng pagiging content creator. Ano? Ayan. Saka, tawag dyan, lalo lang asa rin so. Opo, yun na nga po. Wala pong doon. Ang ganda nga po nung ang ganda nga po nung tandem nila ni Rachel saka ni Biancy. Saka wag niyo pong nung iba naman po, wag po natin pilitin na si Biancy ay magsalita. Kasi yun na nga po yung character niya. Kahit hindi yun magsalita, merong bibili at bibili sa kanya, no? Saka nagsasalita po si Biancy, talagang tahimik lang talaga siya. Kumbaga, hindi naman siya yung kakain ng ibang tao na sumasapaw talaga yung sinasabi. Biancy is Biancy, ano? Biancy ay napakatahimik. Magmula noon, tahimik talaga yan. Kaya, at doon naman siya nagustuhan ng mga viewers natin. Pati si Carla, ganun din. So, wag natin silang pilitin na baguhin yung character nila dahil just be yourself, no? Kung ano ka, yun ka. Diba? Kaya nga po, maganda yung tandem nila kasi si Rachel medyo kalog at madaldal. Kasi kung pares na yung madaldal, di ang pangit na yun, magsasapawan na yan. Diba? Pa-stop daw nila si Dalaga pag live sa Val kasi malit lang daw
Pambira. Paano nasabing maliit ang kita doon? Di nyo po alam na nakabili nga po ng lupa si Bian dahil sa live selling niya. Di ba? Tapos minamalit nila yung commission sa live selling. Imagine, 2 hours ka lang uupo, magbebenta. Pero pwede kang kumita ng 20,000, 30,000, 15,000. Di ba? 2 hours ka lang uupo at pwede ka nang kumita ng ganun. Kaya nga po nakabili ng lupa si Biancy sa Velvet Box, no? Kaya nga po patuloy siyang nagla-live selling kapag Di naman yan magla-live selling kung wala naman siyang kikitain doon, di ba? Minsan kasi bago tayo magsalita, alamin muna natin, Alamin muna natin. Mahirap kasi yung salita tayo ng salita pero wala tayong alam. Diba? Kumbaga, mapapahiya lang tayo. At ayan po guys, maliwanag po sa lahat. At ayan, sa mga hindi pa po nakakakilala kay Sir July, ayan po. Talagang malaki po ang naiambag niya sa Kalingap. Kasi tanda ko po si Sir July since na nag-start na po akong nag-support sa Team Kalingap since 2019 yata yon. Yes, 2019 kay Lola Damiana is nakikita ko na po siya. Nakilala ko na si Sir July sa time na yon. So means is talagang hanggang ngayon is nasa Kalingap pa rin po siya, na siya po ang isang pinakamalakas na defender ng Team Kalingap, no? At hindi lang po siya defender or hindi lang po siya reactor ang naging papel niya, kundi meron pa po siyang mga ambag sa mga pabahay. Malaki po yung ambag nila kasi siya po ay siya yung namuno sa Team Kuos. Kung nakikita nyo sa mga unang uploads po ni Kalingap Rab is naandun po yung logo nilang Kuos, no? Kaya yan po, si Sir July po yung namumuno dyan, at syempre sa mga pabahay, sila po ay nakapagbibigay buwan-buwan. At ayan, nasabi din po ni Kalingap Rab na sa mga events or sa mga po is nagbibigay po siya, and pinakamababa lang po is 10,000. And walang problema po sa kanya. Ma-mention man o hindi yung kanyang pangalan, is walang problema po sa kanya. Hindi po kagaya ng mga ibang sponsor or mga ibang nagbibigay dyan na kailangan mo talagang i-mention yung kanilang pangalan. Once na hindi nila narinig yung kanilang pangalan, patay ka. Baka ikay iiwanan na. Ganyan po yung iba. Pero si Sir July is hindi po siya naging ganon. Patuloy pa rin po yung pag-support niya sa Team Kalingap. Mapa-financial and mapa-advices. Ayan. On or off-cam, nag-a-advise siya kay Kalingap Rab. Ayan. Nasabi din po ni Kalingap Rab yan. Sinasabi niya doon kung ano ang dapat gawin or ano para makaiwas po sa mga bashing or para sa ikabubuti ng Team Kalingap. Yan po ang naitulong ni Kuya July sa Team Kalingap. Napakalaking tulong, And tungkol po din sa mga taong gumagamit po sa mga beneficiaries ng Team Kalingap or ni Kuya Val, ayan. Sana naman ito is loud and clear na wag po sanang ganun. Sana naman po is kung sinusuportahan mo si Joy, support mo din po ang Team Kalingap. Ano bang ibig sabihin nun? Bakit nga ba si Joy lang yung inaano mo? Tapos galit ka sa Kalingap, sinisiraan mo. So, anong ibig sabihin nun? Ayun, tama po yung sinabi ni Kalingap Rab na syempre, tawag doon, manggagamit ka. Ginagamit mo si Joy para magkaroon ka ng views. Diba? Ganun lang po yun. Kasi, sinusuportahan mo si Joy, hindi mo sinusuportahan Kalingap. For what? Anong dahilan mo? Anong gusto mong mangyari? Kaya yan sa ginagawa nyo na yan, no? Diyan na naman po magkakaroon po ng bashing. Ayan, tama yung sinabi ni Kalingap Rab. Mag-iisip na naman po yung mga viewers na si Joy ay namamangka na naman sa dalawang ilog. Ganun naman po yung magiging
impact niyan. So, mamaya na naman is mababas na naman si Joy dyan. Kaya, sana huwag nyo na pong ituloy or tama na po yan. Or kung gusto nyo pong maging supporter talaga ni Joy or kung talagang supporter po kayo talaga na may mabuting intensyon, ayan, support nyo din po ang Team Kalingap. Both sila i-support nyo kasi si Joy, nagmula yan siya sa Team Kalingap. Team Kalingap, si Kalingap Rab po ang nagpasikad dyan sa mga angels, sa mga beneficiaries na si Kalingap Rab po or ang Team Kalingap, dyan sila sumikat. Pati nga mga ibang mga vloggers, mga reactors, sa Team Kalingap sila sumikat. Kaya malaking naitulong din po ng Team Kalingap sa mga ibang mga charity vloggers or sa mga reactors. Kaya support natin sila, wag na po natin silang siraan. And ayan, nasabi rin po ni Kalingap Rab ang kanyang at ayan, may nasabi din po si Kalingap Rab sa mga taong manggagamit o sa mga taong naninira na kung ayaw nyo sa Kalingap or kung ayaw nyo kasi magulo nga, toxic na ang Kalingap, wala silang alam, na iniisip nyo na kayo ay magaling. Ayan, sabi nga ni Kalingap Rab, hayaan nyo, iwanan nyo ang Kalingap, leave us alone. Ayan. Sana naman naintindihan nyo kung anong ibig sabihin or kung anong gustong iparating ni Kalingap Rab, Leave us alone. Hayaan nyo sila. Pero bakit kasi ayaw nyo na nga sa Kalingap, sinisiraan nyo ang Kalingap, pero content naman ng Kalingap yung kinukontent nyo. Hindi na nga kayo nakakatulong, ginagamit nyo na nga yung mga content ng Kalingap, sinisiraan nyo pa. Which is napakapangit po yun, hindi po yun maganda, Instead na magpasalamat na lang kayo kasi may Kalingap at nakakakuha kayo ng mga content, nakakakilala kayo ng mga angels, na ngayon sinusuportahan nyo, nag-i-sponsor kayo, pero sinisiraan nyo naman. Ayan po, yung masasabi ko lang dyan is huwag nyo pong gagawin yun. And ayan, tungkol din po, ayan, yung pinakauling natin dito is tungkol po dyan sa live selling na yan, na ginagawa na naman po ng issue ang tungkol sa live selling, na binabash nga daw si baby girl doon, at hindi man lang daw nagsasalita si Kalingap Rab, wala pong doon, kasi nandun din po ako sa live selling na yan, is wala pong pambabash doon. Pero ito nga, lagi nga silang gumagawa sa kabila. Lagi po silang gumagawa ng issue para masiraan na naman po si Kalingap Rab, At mag-isip na naman po ang family ni Kalingap Rab at mag-isip na naman po ng negative ang family ni baby girl, At syempre yung mga naniniwala sa kanila, marinig na naman po nila yung kanilang mga issue na nagmumukhang kawawa na naman si baby girl doon, tapos maawa na naman yung mga naniniwala sa kanila. Ayan, sisiraan na naman yan si Kalingap Rab, paninira na naman ang gagawin nila para kay Kalingap Rab or sa Team Kalingap. Kaya ayan po, is wala pong nangyaring pambabash doon kasi nandun din po ako. Kaya ayan nga, minamaliit pati yung mga kita daw doon sa live selling is kunti lang daw yung kita sa live selling. At kahit kunti po yung kita sa live selling, ito po yung masasabi ko, kahit kunti man lang, kahit yung tag 50 is malaking bagay na po yun. Kung ilan po yung mabenta nila tapos may tag 50, o diba, malaking na yun. And kung sa pagla-live selling nila sa velvet box na yan, ay kaunti lang po yung kita, edi sana hindi po nakabili si baby girl ng sarili nilang lupa. And alam naman po natin yung sarili nilang lupa is galing po yan sa
Velvet Box sa kanyang pagla-live selling sa Velvet Box. And mas okay na nga yun. At least kahit kunti yan, kumikita siya, sarili niyang pagod, sarili niyang pinaghihirapan niya po yan. Huwag po nating i-educate sa kanya ang about sa easy money na yan. Kasi ang mga yan, yung mga ibinibigay sa kanya, mga sponsor na nagbibigay yan is hindi yan forever. Kaya mas mabuting i-ano na lang po natin siya, tulungan na lang po natin siya, i-inspire po natin siya, nagalingan pa niya or sipagan pa niyang pumunta sa live selling para makabenta siya ng marami and magkakaroon pa po siya ng mas maraming kita. O di ba? Kaysa yung sasabihin mo konti lang yung kinikita diyan. Anong iisipin ng bata? Mag-iisip siya, ay parang ganun. O di ba? Meron man silang natatanggap na pera galing sa mga sponsor or mga ano, at least yung tag 50 na yun is pinaghihirapan niya. Kaya huwag po natin silang sanayin sa easy money na yan. Kasi ang mga sponsor, iiwan ka din yan. Pero ang Team Kalingap, naandyan lang yan. Yun po yun. And yan lang po ang reaction natin. Yan lang po ang aking reaction tungkol dyan. So maraming salamat po. At syempre, huwag po natin kalimutang suportahan ang ama at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng K-Boys. Bye-bye!